Mga kada, ang hand, foot, and mouth disease or HFMD ay isang sakit na madalas umaatake sa mga bata. Mabilis makahawa at kayang magdulot ng kaba sa mga magulang. Kamakailan po naglabas ng babala ang Department of Health tungkol sa nakakabahalang pagtaas ng kaso ng HFMD. Kaya po ngayong umaga, pag-uusapan po natin, ano nga ba ang pwede natin gawin para maprotektahan ang ating mga sarili, lalo na ang ating mga anak laban sa sakit na ito. Kasama po natin ang ating bisitang espesyalista, si Doc Maria Cristina Salazar Ariola. Hello, Doc! Hello po, good morning sa napakagandang host, Miss Pia. Magandang buhay mga kakada. Okay, Doc, ano ba, quickly explain to our kadas, ano po itong hand, foot, and mouth disease? Napakagandang usapin kasi mataas ang kaso lately. So, i-add ko lang dun sa na-mention mo a while ago. No, so as of August 30, 2025, 30,895 cases ang na-report. So this is 700% increase 1 year compared sa 1 year ago kasi parang 5,000 lang 1 year ago. To what do we attribute this, Doc? Marami kasing mode of transmission si HFMD. So, usong-uso pa ngayon yung mga play areas. So, ang dali pong ikalat din talaga. Explain muna natin, ano nga ba po itong HFMD? This is a virus? Yes, hand-foot-mouth disease is a viral infection. So, meaning hindi naman natin kailangan ng antibiotic to treat this kind of illness. So, self-limited, ito kusang gumagaling. Yun nga lang, very highly contagious, madaling ipasa, madaling makahawa. Paano po ito na ipapasa? At paano nahahawa mga... Is this only exclusive to kids or pwede rin pong mga matatanda? Most of the time, ang mga prone dyan or susceptible is yung mga infants and children. Some references would say 7 years old and below, some 10 years old and below. Pero local data natin, ang most affected 3 years old and below. Kasi sila yung mga bata na hindi pa trained for proper hygiene. Tapos pag naglaro, ayan, akapan sila, hawakan ng kamay. So sila yung yes. Hawak sa ganun po ba yun? Yes, paano po yung transmission? Halimbawa, paano po? For the transmission... Why is it only... ano po ba yung simptomas? Ano po yung mga visible signs na merong HFMD ang ating mga... ang isang bata or ating mga anak? Alright, isa-isahin natin. Paano maipapasa ang HFMD sa iba? So, marami siyang mode of transmission, kaya siya highly contagious din. So, una, fecal-oral route. For example, kapag hindi appropriate yung hand washing natin right after mag-comfort room or nagpalit ng diaper, pwede rin kapag rekta natin nahawakan yung rashes nila. Or pwede rin kapag nahawakan natin yung saliva ng infected na person. Actually, very common din na maka-acquire ng ganito kapag sa respiratory droplets. Kunyari, maubuhan tayo ng patients na may HFMD. So, pwede rin natin ma-acquire. So, this is how we get hawa. Ano po yung mga simptomas? Ano bang kinukos nitong... So, usually, ang unang napapansin ng mga mommies is low-grade fever. Susundan yan ng mga mapupula, tsaka mahahapding rashes sa loob ng bibig, sa dila, gilagid, sa ngalangala or palat. And then eventually, susundan din yan ng mga rashes sa ibang parts, sa kamay, sa palad, talampakan, paa, sa diaper area, lalo na sa bandang likod, tsaka sa singit. So, minsan, most of the time, wala namang associated na itchiness yan. Pero some patients is complaining po na may konting kirot or may konting sakit din dun sa rashes sa extremities. Other symptoms, usually po humihina yung appetite or hindi nakakakain. Para sa mga pwede rin namumula ang lalamunan nila, para po sa mga months old naman, so yung mga infants, usually po ang makikita natin dyan, naglalaway sila, nagkakaroon ng amoy yung oral hygiene, yung oral cavity nila, naduduwal or nagsusuka sila. So yun po usually yung sa months old. Okay. Bakit po parang concentrated sa hand, sa foot, at saka sa mouth yung mga observable na ano po ba? Mga parang tigdas po ba yung itsura nito? Ano yan usually ano lang yan, magsisimula yan parang mga butlig-butlig lang. Tapos eventually, it can ulcerate, lalo na yung nasa loob ng bibig.
Okay. Ano pong ibig sabihin ng ulcerate? Nagsusugat siya, kaya mahapdi or nahihirapan kumain yung mga kids. Oh, okay. Tapos, you said po, Doc, no, that it's a virus. Halimbawa, maubuhan po ng isang infected na bata ang isang, halimbawa, laruan or playground. How long can that virus actually stay infectious? Nako, based on guidelines, kapag medyo stable talaga ang virus na Coxsackie and enterovirus. Ito kasi yung etiologic agent ng HFMD. So kapag sa stool, it can last up to 4 to 6 weeks. Pero kapag sa respiratory droplets, kunyari dun sa air, pwedeng up to 3 weeks. Up to 3 weeks. So kapag na-infect ng isang batang or isang taong may HFMD ang isang laruan or playground or shared objects, that virus can stay for 7 weeks. For 7 weeks. Okay. Tapos paano po yung how do we ideally, what should we maganda do? sana, Oo. may regular sanitation or disinfection, lalo na ng mga shared objects. Lalo usong-uso ngayon yung mga play areas natin, sa school, ganyan. Oo. So, dapat nilalagay, parang COVID before, dinidisinfect dapat, surface disinfecting ang solusyon. Ganun po ba? Virus din ito so halos same siya. So, dapat pala maengganyo rin yung mga schools to clean all the areas that the kids use, no? Yes po. Every day. Dahil sa Yes taas ng kaso. And then, ano po ang lunas? Wala naman specific na antibiotic or antiviral therapy ang need natin dito. Usually, ang management po is supportive. So, meaning, pabababain natin yung fever or iko-control yung fever. Pwedeng maligo everyday using hypoallergenic soap para yung existing na rashes mas madaling maghilom, tsaka ma-moisturize din. We may also give paracetamol or ibuprofen para mas mag-lessen yung pain ng bata, mas maka-feed. Meron po bang mas serious na komplikasyon ang HFMD? Most of the time, since ito ay viral infection, hindi naman siya complicated. Pero as far as theoretical is concerned, ang pwede niya pong complication is encephalitis, meningitis. So ito yung pamamaga ng brain or pwede ring myocarditis, pamamaga ng heart, pero very rare naman po. So ang isa pang kailangan natin abangan, may mga HFMD cases din po na nagfo-fall off yung nail beds 1 to 1.5 months after acquiring the disease. Pero ano naman po ito? Painless. Nagre-renew din yung nails after a few weeks. Another type of HFMD din is on top of atopic dermatitis or yung may mga eczema po. So kapag ganito, we refer din po to our friendly dermatologist for co-management. Ayun. Ang pinaka-watch out po talaga sa HFMD is dehydration, secondary po sa pagdami ng mahahapding oral rashes. Why dehydration? Because sa sobrang hapdim, uncomfortable to Miss Pia, drink? kaya hindi sila masyadong maka-feed. hindi pala kain at hindi pala inom. Pero may mga hacks dyan, Ma'am Pia. Oh. For example, ang recommended na diet, soft cold diet, ganyan. Kasi imagine yung throat magayon, puno ng rashes or sugat. So, ang recommended, malalambot, malalamig na pagkain. Okay, para man-numb. No? Para manumb ang pain, makarelief ng discomfort. Meron po ba, kung yun ang mas magandang kainin, meron po ba dapat iwasan? Guidelines-wise, wala naman po. Pero ako personally, ang ina-advise ko po sa mga patients ko, avoid muna temporarily yung mga seafoods, mga chicken, lalo na yung balat, eggs, artificial processed foods, yung mga fruits na magagaspang ang texture, like mangoes, tomatoes, orange, kasi ito yung mga foods na rich in histamine, which may induce pangangati or itching. Ayun. Tapos yung iba naman, medyo may lansa. Yes. Kaya iwas muna doon. While may rashes lang naman, pinaparesume ko naman po kapag recovered na. Okay. O, puntahan natin ang ating mga
iba't ibang paniniwala tungkol sa HFMD. Lilinawin ni Doc dito po sa ating fake or fact. At para mas malinaw, eto, i-act out ng ating mga OJT na magpapakitang gila sa kanilang pag-arte. Kaya, are you ready, guys? O, diba? Actors in na. Lights, camera, action. Vil, friend, tingnan mo, may kumakalat na naman palang sakit yung HFMD na yun. Nako. Yung hand-foot-mouth disease? Oo, tama ka. Pero alam mo, share ko lang sa'yo, nagkaroon na ako niya nung bata ako eh. Hindi maganda eh. Hindi ka na magkakaroon ulit. Maganda, nagkaroon ng sakit. Hindi ka na magkakaroon ulit kung mahawa ka ulit. O, di ba? At least, kung lumaganap ulit ngayon, okay ka na. Ganun ba yun? Hindi na yun babalik pag nagkaroon ng bata? Parang bulutong lang? Doc, kapag nagka-HFMD daw ang mga bata, or nagka-HFMD na sila once, hindi na pwedeng maulit. Is this fake or fact? This is fake. Kasi pwedeng marami maulit. pong variants. Oh, okay. Ang Coxsackie and enterovirus. So, pwedeng maulit. Okay. Pero kung same variant, hindi na maulit. Ganun ba yun? Or pwede rin? Pwede pa rin. Hindi naman po natin ma-detect clinically. Kasi hindi rin cost-effective na magpa-laboratory. Medyo straightforward po ang diagnosis kapag hand-foot-mouth disease. Okay. Well done. Okay, next. Action. Friend, ano ba? Kanina pa kita natawag dyan. Ano bang ini-scroll mo dyan? Hinahanap ko yung paborito kong episode ng kada umaga. Teka nga Ay, lang. kay Miss Pia Guanyo. Maganda nga yan. Paano ka ba nakakuha nung sakit na yun, nung hand-foot-mouth disease na yun? Sabi ko nga sa'yo, di ba, bata ako nagkaroon. Siyempre, bata, malilikot. Ayun, nakahawak ako ng may pantal-pantal, may blister. Kaya nahawakan. So kapag nakahawa ka ng may blister, may pantal, magkakaroon ka? Tama ka dyan, tumpak. Sigurado ka? Cut! Nakukuha daw po ang HFMD kapag nahawakan ang pantal. Doc, is this fake or fact? Partly correct, partly false. Kasi it's one of the mode of transmission. Pero marami pang ibang mode. Kaya siya highly contagious. Oo, correct. Number 3, ito naman ang ating third eksena. Action! Mukhang okay naman yung balat mo ngayon. Maganda ka naman. Siyempre. Paano ka ba gumaling? Ano bang ginawa mo? Sabi ng nanay ko, butasin ko lang daw yung mga blister ko, yung mga sugat-sugat para mas gumaling kagad ang HFMD. Ganun ginawa ko. Kung magkakaroon ako, bubutasin ko lang, okay na yun. Oo. Cut! Bubutasin daw ang mga blisters, Doc, para mabilis gumaling. Fake or fact? Fake again. Kasi as much as possible, ayaw nating hawakan. Mas makalat natin yung disease pagka panay-panay tayo ng hawak. If ever accidentally ma-rupture yung blister, pwede naman mag-apply ng antibacterial ointment. Pero oral antibiotics not usually necessary. Mag-heal din ng kusa. Okay, wag niyo pong putukin, ha? Okay, fourth eksena. Action! Uy, ano ka? Balik ka na, pumasok na tayo. Balik na tayo sa pasok natin eh. May exam pa tayo. Ba't ba ayaw mo pumasok? Naka-face mask ako, Baka mamaya mahawa pa ako Ay dyan. nako, kahit may HFMD ka ba, basta may face mask ka, hindi ka na makakahawa niyan. Ganun ba Halika na, yun? oo. Halika na, malilate na tayo. Cut! Mas ligtas daw po kung palagi naka-mask ang may HFMD para hindi makahawa. Totoo yan. One of the mode of transmission is respiratory droplets. It is advisable po, kahit sa 2 years old above na naka-face mask. Pero sa 2 years old below, medyo nasusuffocate po kasi sila. Oo. So, for those who can handle it, mag-face mask kung sila much ay as may possible. HFMD. Tama po ba? Yes po. Oo. So, pwede na silang gumala kapag nakamask sila? Kapag diagnosed po with HFMD, we need isolation. Para Oo, hindi kung po may natin... Kahit nakamask. Di ba po? Oo, dahil makakahawa pa rin sila sa ibang paraan. Yes po. Okay. And our last eksena, actors, action. Ay, ang tagal naman ng jeep. Malilate na tayo sa OJT natin eh. Ano ba, ba't iwas ka ng iwas sa mga tao? Baka magkaroon ako ng sakit na yan. Ang OA mo naman. Ako, hindi ka huli ka na sa balita. Mga bata lang ang delikado sa HFMD. Pag matanda na, hindi na delikado yan. Ibig sabihin, okay na tayo? Oo. Kaya na natin? Kaya na yung katawan natin? Oo. Mag-face mask lang? Cut! Ang HFMD po ay delikado lamang po sa mga bata at hindi sa matatanda. Fake or fact, Doc? This is fake. May reported cases po sa adolescents or teenagers and even adults. Kaya lahat po tayo ay kailangan talaga mag-ingat
maghugas ng kamay, at maraming salamat muna sa ating mga premyadong aktor, sina Trisha at Vil. Thank you so much, guys. Great job. So, Doc, ang iyong mga huling paalala para sa ating mga kada, especially dun sa mga mommies natin, paano po may iwasan, lalo na kung maliliit pa ang mga bata? So the mainstay of prevention is still proper hygiene, frequent hand washing. Pag nag-hand wash nga tayo, maganda 20 seconds or pwede yung kumakanta tayo ng happy birthday song. Prior kumain, after gumamit ng CR, after magpalit ng diaper. Lalo na sa mga kids, so kada laro nila, lalo na kung marami silang naglaro. So pwedeng turuan sila ng frequent hand washing. Dahil din sa taas ng kaso, dapat very vigilant din tayo sa ngayon. Kailangan lagi tayong may high index of suspicion. So, kung ang mga anak natin may fever, may starting na butlig-butlig or rashes, mukhang matamlay, wag na muna natin papasukin sa school para hindi mas lalong tumaas yung community-acquired hand-foot-mouth disease. Kaya po ba nagkakaroon ng rashes around the mouth? Is because they touch their faces? May connection po ba yun? Opo. Meron naman din po. Actually, may so iba what they pang touch with the virus gets the rashes? Ganun po ba? Kumbaga, itong virus na to, ang preference niya talagang location is yung mga na-mention, palad, talampakan, kamay, butt. Regardless of whether they touched it or not. Oo. Paano naman po yung mga paaralan at mga daycare? Ano pong payo ninyo para naman hindi maging pugad ng HFMD yung kanilang mga lugar? Kailangan, meron tayong regular disinfection. Surface disinfection po. After every play po, what's your As much as we can nga yan, ideally. Give them an idea, Doc. Medyo klarong idea. Maganda after gamit. Oo, after every use, di ba? Ng facility. Correct. At maraming salamat, Doc. At para po sa mga kada natin na gusto pang kumonsulta, saan po ba kayo pwedeng makontak? You can directly message our FB page or you can visit our cute clinic at Swaddle Hands Multi-Specialty Clinic located at Moriones, Manila. Clinic na babalikan mo, alagang hahanap-hanapin mo, laging may galing at puso. Wow! Gusto ko yung may slogan kayo, Doc. Maraming salamat po. At mga kada, tandaan po ang simpleng paghuhugas ng kamay, kalinisan sa paligid, at tamang pag-aalaga sa may sakit. Ang pinakamabisang sandata kontra HFMD. Sa bawat pag-iingat, sa bawat simpleng hakbang, nagiging mas ligtas po ang ating mga pamilya. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.